2 linggo na nga po ang lumipas mula po ng gumuho yung building diyan sa Angeles sa Pampanga. Patuloy pa rin po yung ilang retrieval operations sa ngayon. I think yun ang pinakahuli kong narinig. Pero hingi tayo ng update dito po sa investigasyon na ginagawa pa rin po kung ngayon po ba ay mas malinaw na ang dahilan nga nitong pagbagsak ng building diyan sa Balibago in Pampanga. Alam mo, dito po sa lindol na ito, no, talaga po nakakalungkot malaman na patuloy pong tumataas ang bilang ng mga biktima. Higit na po 40 eh. And counting po ito kasi nga may mga missing pa. Sa Angeles City po, 30 na ang sinasabing kumpirmadong patay. Baka po marami na nakakaligtaho dito, nakakakalimot sa isyong ito. Ating kausapin po mismo yung legal officer po ng Angeles City, Pampanga. Kasama po natin si Attorney Darwin Reyes, ang Special Legal Advisor and Official Spokesperson on Legal Matters relating to the Balibago Building Collapse Investigation. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po. Thank you so much po. Welcome back to the show. Sir, hingi lang po kami ng update latest dito po sa investigasyon na ginagawa niyo po dyan po sa gumuhong building sa Pampanga. Tuloy-tuloy po ang investigasyon ng ating task force. Ang ating pong task force in-evaluate na po yung mga plans and design ng building na ito. At nagkaroon na rin po sila ng site inspection at tuloy-tuloy po nilang ini-evaluate ang sitwasyon at para po mahanap ang talagang cost ng collapse ng building na ito po. Oo. Sir, nasa evaluation stage pa rin po tayo after 2 weeks. Gaano pa po kaya katagal para malaman natin kung ano talaga yung posibleng dahilan ng pagbagsak ng building? Ayon po doon sa executive order ng ating mayor, binigyan po ang ating task force ng 60 days para mag-render po ng isang comprehensive investigation po dito. And para po maibigay sa atin ang kasagutan, ano ba talaga ang naging talagang cause po nitong kadahilanan o bakit ito gumuho. Pero within this period na 2 linggo, meron na po ba mga bagong impormasyon kayong nalaman tungkol sa possibility ng pagguho ng building that you can share with us po? Opo. Sa ngayon po kasi, based dun sa mga surveys and documents po na nag-gather, nire-review po lahat ng ating mga eksperto galing sa Philippine Institute of Civil Engineers, sa DPWH, Association of Structural Engineers of the Philippines, yung United Architects of the Philippines. Nagtutulong-tulong po talaga sila para ma-determine po nila itong cost ng collapse at para po maiwasan natin at ito mangyari in the future at para po atin mapaghigpit po natin yung pagre-regulate at pagpapatayo ng mga buildings po dito. So right now talaga po masusid po nilang binubusisi lahat ng ebidensya. Okay, naunawaan po natin na bago kayo maglabas po ng anumang pong informasyon, dapat nga hango sa resulta ng official investigation. Naunawaan po namin yan, Attorney Darwin. Tanong lang po ng inyong lingkod, sa sitwasyon ngayon na meron na pong 30 kumpirmadong patay, meron pa hubang hinahanap ang iba na missing? Sa ngayon po, yun na po yung, sa pagkakaalam ko po, dahil po sa operations po ito, yun na po yung mga, wala na pong hinahanap. Yun Okay. po yung naibigay na informasyon sa atin. Opo. Kasi po, tapos na po yung clearing stage natin. Ngayon po, pinapreserve na po natin yung actual site para po ngayon dahil na clear na po, yung ating mga task force ngayon makakapag-imbestiga po ulit para makita yung mga structure na naiwan doon, kung ito po talaga nag-comply doon sa design at doon sa plan na isinabmit po sa ating LGU. Oh well, but obviously obviously po mukhang hindi kasi nga gumuho ito na hindi pa nga po tapos yung building at wala hong anuman pong kumbaga factor wala pong walang lindol etc. Pero attorney, itong inyong fact-finding team, ito ho ba separate doon sa police na mag-iimbestiga? Kasi sabi ko nga kanina, iba ho yung nangyari doon sa Aurora, na kung saan po
meron pong namatay at baka po may usapin ng quasi-delict, no, as you know, no, sa civil law natin, Opo. yung Opo. pong pananagutan kung may mga nagpabaya. In this case po, criminal case ito, attorney. Tama po. Sa katunayan po, meron na po talaga nag-file ng criminal complaint laban po sa contractor, sa owner po. Oo, di po ba? Yung pong inyong investigasyon, separate yon dito po sa mga police na investigation. Sino po ang nag-file? Ito po yung na-file na po sa prosecutor's office. Nino? Tama po. Meron na pong nag-file ng criminal case sa prosecutor's office ng Angeles City po, sa assistance po ng police po. Yung mga kamag-anak ng mga biktima at meron na rin pong isang owner ng establishment na naapektuhan po doon sa pagbuhon ng building. So nag-file na po sila ng reckless imprudence resulting to homicide, at yung may-ari po na naapektuhan naman reckless imprudence resulting to damage to property po. Ayun. Ibig sabihin po ito, klarong-klaro na kasong kriminal, reckless imprudence. Talaga namang walang pakundangang kapabayaan, kaya nagbunga ng maraming patay. Yung pong ginagawa niyong investigasyon, kapag lumabas po ang resulta nun, para saan po naman yon? Yun po para ma-determine po talaga yung cause of collapse at kung may mga pagkukulang po, kung meron pong mapatunayan na may pagkukulang or neglect sa contractor, sa owner, para po yung mga naapektuhan po makapag-recover din po dun sa mga civil damages naman po na naapektuhan na establishments dun sa surrounding, at siyempre pati naman po rin yung mga biktima po. Opo, kumbaga... At ito po magagamit po para sa future po, para mas maging mahigpit po ang ating regulation sa ating pagpapatayo ng mga building dito sa ating lungsod. Yes sir, kumbaga po attorney, supplemental din po ito doon sa pending case ngayon sa prosecutor's office tungkol doon sa reckless imprudence resulting to multiple homicide. Yes po, magagamit po. Definitely po. Okay, sige. So ihiwalay natin ngayon yan. May kasong kriminal, ang result ni Junito makakatulong para to establish yung pong kapabayaan dito ng contractor. Itong contractor na ito, meron na ba kayong informasyon sir? After isang buwan na po ito, ano ba ito? Siya ba ay contractor, private lang o pati sa gobyerno nangungontrata ito? Ano ba ang kanya? Siya ba ay AA, AAA, quadruple A? Ano ba ang status ito? Opo. Ang contractor po na sinabi ng owner sa amin yung Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Ito po tiningnan na po namin yung records nila sa SEC. Ito po established noong 2017 at ang main office po nila sa Malabon. Sa ngayon po, ang ating LGU dito sa Angeles ay nakikipag-ugnayan po sa Malabon LGU para po makapag-background check po tayo kung yung mga business permits nila doon at kung may mga projects po sila doon. Nakikipag-ugnayan po ang ating LGU ngayon para pa-background check po ang lahat ng mga proyekto nitong Golden Years Construction. Opo, pero hindi ho namang magbibigay po ng building permit ang LGU ng Angeles kung wala itong valid license na contractor, di po ba? Ang declaration po kasi, basis sa ating findings, nung sinabit po yung nag-apply po sila ng building permit, nung initially, wala pong contractor. It is admin po by the owner. Okay. And then, kapag ho ganyan, is that a violation agad doon sa building permit nito? Actually, wala naman po, Manong Ted. Pinapayagan naman po yan na by admin. Yun po kasing contractor is a private transaction between the owner and the contractor. Kaya nga po hinihingi din sana namin yung kontrata nila para ma-evaluate din natin task force. Pero hanggang ngayon po hindi pa naibigay ng contractor and owner po yung hinihingi natin sa kanila. Ang tagal na nun, sir, ha? Oo nga po. Nagbigay na po ng deadline ng task force. So, siyempre po, magre-reflect po yan sa investigasyon. Okay. So, sir, yung pong building official ninyo, dito po sa amin, sa gawi po ng Quezon City, pagkahirap kumuha ng building permit. As in,
napakahirap. Para ka din dadaan sa butas ng karayom na walang karayom. Ganong kahirap dito. Sa dami ng hinihingi, plano, etc. At dumadaan sa masusing pagsusuri ng mga engineers sa City Hall. Sa inyo po, ngayon pa lang huba, kumusta? Ano pong report ng inyong nag-iimbestiga? Yung inyong building official po, di ba suspended na? Opo, preventively suspended po yung ating Opo. building official po. Opo, sige. So gaano po so far kasi meron pang ginagawa ngayong investigasyon, gaano kabilis nakakuha ng building permit to? Well, dito po naman sa ating LGU, siyempre po lahat naman po dumadaan din naman po sa tamang proseso. Ano po. Mm-mm. So hindi rin naman po ganong kadali rin naman pong kumukuha ng building permit dito. Regular din po yung ating paghihingi ng mga requirements prior po issuing a building permit po. Sumusunod naman po tayo doon sa regulations po. Sige po, kasi nga may ongoing pa pong investigation. But so far Opo. po, ilan ang suspended na kawani ng LGU pending result of the investigation po, attorney? Apo. Dalawa po yung ating na-preventively suspend, yung pong ating building official, si Architect Lagman, at yung structural engineer po na si Marlon Lingat, Engineer Marlon Lingat po. Okay. Sa ngayon po, yung mga pamilya po ng, yung mga naiwan po ng mga biktima dito sa pagguhong ito, sino po ang tumutulong kung may tulong man pong ibinigay, maliban po sa DSWD? Opo, ang LGU po nagbibigay po ng assistance ang ating city social worker at kaantabay po ang DSWD po. Oo. Yung pong building owner, anong pangalan po ng building owner on record, sir? Ang building owner po is si Ernest Jackson Lim po. Okay. Saan siya residente? Taga Manila po siya . Di ba ang ginagawa dyan, hotel? Hotel po, opo. Oo. So, on record, saan siya resident? On record po sa Quezon City po. I'm sorry. Quezon City po, on record. Sa Quezon City. At ito ba ay sole proprietorship? Wala ba siyang kapartner ng taga-Angeles? Wala po sa record natin. Wala po. Opo. So, yun hong may-ari ng building, pati yung contractor, may naitulong ba sa mga pamilya po ng biktima dito? Sa pagkakaalam ko, dahil nakipag-coordinate naman po, sa pagkaalam ko, meron na rin po silang naibigay na tulong po yata. Hindi pa po kumpirmado as of now, pero sa pagkakaalam ko po, dahil po nung nag-meeting kami noon, sabi nila talagang sila willing na tumulong dito sa ating mga biktima po at sa pamilya ng mga biktima po. Opo. Yung pong kasong isinampa, meron ba kayong ideya ano na pong status? Napatawag na ho ba ng preliminary investigation po yung piskal? Sa ngayon po wala po akong informasyon after the filing. So inaalam pa po natin kung nakapagbigay na po ng subpoena ang ating Fiscal's Office sa mga respondents po. Opo. Wala pa hong lookout bulletin para po dito kay Ginoong Ernest Jackson Lim o maging doon sa contractor po. Ang pangalan daw po ng contractor isang, ano pong pangalan? Ang nakalagay po sa general information sheet ng Golden Years, ang stockholder doon ay isang Johnson Koo, Joel Koo, at Jefferson Koo po. At meron pa po silang dalawang kasama. Oo. Na Johnny Reyes and Johnny Reyes pa. Okay, sige po. So, sir, yung pong lookout bulletin, yan ho ba tingin nyo, attorney, makakatulong para lang masiguro po na hindi po mag-aalisan itong mga taong ito sa Pilipinas kapag ho nagkaroon talaga ho ng masusing investigasyon and eventually nga po kaso sa hukuman? Tama po, opo. Kaya po ang ating Office of the City Prosecutor nag-request po kaagad sa Immigration at sa Immigration at sa DOJ po para ma-issue nga po yung lookout bulletin po. Opo. Ano ho bang inyong balita, attorney? Naglabas na ho ba ng lookout bulletin po ang DOJ? Inaabangan pa po natin, wala pa po tayong natanggap po based dun sa
request po natin sa Fiscal's Office po. Okay, sige po. Ngayon po, nagki-clear kayo dyan sa lugar, city government ang gumagasta dito, hindi yung kontraktor o may-ari ng building. Tama po. Nung isang araw po nag-request po tayo dun sa owner and contractor na magpadala ng mga dump trucks at backhoe, which is nagpadala naman po sila. Oo. Ano yan? May refund Para ba po kayo sa... mas lalong mapabilis po yung ating clearing operations. Kasi ang hirap dyan, pera pa ng bayan ang ginagasta sa kanilang pagkakamaling ito. Ano yan? Meron kayong refund sa kanila? Will you claim damages po, attorney? Opo, actually pinag-uusapan na po yan sa LGU na magkakaroon na po ng proper accounting at talaga pong kailangan i-reimburse po sa kanila yung mga gastos. Okay, sige po. Good to know, attorney. Ito ho bang si Ernest Jackson Lim, merong iba pang property sa Angeles? Inaalam po natin ngayon, no? So far wala pa po tayong information about that po. Okay. Yung contractor po na Golden Years Construction, wala pong iba pang proyekto sa lungsod ng Angeles? Wala po. Okay, sige po. So, attorney, salamat po na marami at ito na po yung huli na kanino na-retrieve na bangkay, pantatlumpu po ito, attorney. Ano po? Opo, pang-30 po. Opo. Officially po, ilan ang injured po dito at anong sitwasyon ngayon? Right now po, yung mga na-recover po nila na buhay po is na-rescue po is 27 po yung na-rescue. At yun naman po nabigyan naman ng proper assistance po, financial sa medication po nila. Ilang property owners po nadamay? Yan po wala pa po tayong exact number. Ina-assess po ngayon ng ating LGU lahat po ng mga naapektuhan sa surroundings po. Apo, sige po. Attorney Darwin, dakal pong salamat kami po ay nagdarasal po na mapanagot po itong mga taong responsable dito po sa hindi aksidente, kapabayaan na ito. Attorney. Opo, sa amin din po hangad din po ng LGU ang hustisya para sa mga biktima po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Dakal po salamat. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.